Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dare to Ask. Halaka, Gerbel Luistro. Minadali na naman. Parang NBI witness and evidence lang. Pinost dito ang manifestation na isinabmit ng Team Luistro sa impeachment court. Humihingi sila ng pahintulot sa impeachment court na mabago yung mga sequencing of presentation of evidence. So, mag-manifestation ka sa korte para payagan ng korte. Written manifestation. Ito ngayon, Republic, basahin ko yung palpak na manifestation. Republic of the Philippines Senate Impeachment Court, in the matter of impeachment trial of Vice President Duterte. Ito na. Manifestation! Kaya nakalagay dito, manifestation versus manifestation. What is manifestation? May meaning ba ang manifestation? Tandali Sinearch ko sa AI or Google, is there an English word of manifestation? Ang resulta, wala po. So ano ito? Ay, typographical error. Hindi yan importante, Your Honor. This is an impeachment trial. So, nangyari na yung NBI witness, sino ba yung attorney Lotok ata? Mga petsa, mga subpuena, ang dami nilang typographical error. At okay lang daw yun. It does not diminish daw yung value ng kanilang ebidensya. But, sabi ng mga abogado, dates matter. Especially when you are proving something. Pero mo yan, nangyari yung press conference ni BP Sara na nagbanta siya November 23. As early as November 6, meron na silang subpuena sa mga media personalities. Walang connect. It does not make sense, What does this mean? Talagang palpak itong prosecution team na ito. Wala silang attention to details. Pinapabayaan lang nilang mga encoder, mga ganon. Mamaya, konting basa, submit na, perma. Sinong pumirma nito? I believe ang pumirma dito, lead prosecutor. Ako, nag-undergo ako ng mga commanders nung kapitan pa ako. Meron akong 2 brigade commanders na pagdating sa communication, yung mga papeles, binubusisi. Kahit spelling, kahit grammar, margin, kinokorek ng mag-submit ako ng draft. Letter ba yun o Nako, ang daming pula. Kinaganong-ganon ng aking commander. Pangalanan ko na lang. Napakagaling na commander. Si General Ernesto Carolina. Crotch. Yung draft ko, nung umpisa, 30% ang naiiwan sa aking sulat o draft. 70% ang naalis, binago. Ganyan katindi. And then habang tumatagal akong nagsiserve sa napakagaling, meticulousong commander, gumagaling ako. Later on, nabaliktad na. 70% yung draft ko ang naiwan, 30% na lang ang correction niya. Later on, naging na sa akin, halos wala nang correction noong una. Bakit?
Kasi kahit spelling, kahit period, kahit comma, binabantayan ko na kasi ganon siya meticuloso. Kapitan pa ako by that time. At dahil sa training ko dito sa strictong commander, nung umakyat na ako sa aking career, naging lieutenant, colonel na ako, colonel, general, na-assign na ako sa Camp Aguinaldo. Pagdating sa communication, wala na. Nung general na ako, tinanong ako ng boss ko, 2-star general, na sabi na, Johnny, I heard, naging staff ka ni General Carolina. Is that true? Kasi bagong assign ako sa opisina. Nagtataka yung 2-star Admiral Navy, hindi naman ako PME graduate, tapos ako ang inilagay sa posisyon na yun. Ako yung kanyang assistant. Nung nalaman niya na naging staff ako ni Carolina, totoo bang nag-undergo ka kay General Carolina? Yes, sir. I've been with him for 3 years. More than. Sabi niya, pasado ka na. Pasado ka na sa akin. Kasi alam ko, mahirap dumaan. Makasurvive kay General Carolina. You are good. You're good. Totoo nga. Kasi yung mga spelling, dapat ganun tayo. Attention to details. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yan. So, manipis yun! Your Honor. Talagang makikita mo I don't know sa defense, but I'm sure itong mga defense lawyers natin, makikita mo yung kalidad nila. Pagdating sa mga papeles na ganyan, I believe na hindi nila pinapabayaan si VP Sara. Kaya ang ating VP Sara ngayon, relaxing lang Nandun, ongoing ang kanyang trial. Siya naman, nagbibiyahe. Kaya kahit itong si Congressman Abante, nagagalit na, bakit undergoing ka ng trial ni mo, iniiwanan mo, nagbibiyahe kaya, that's a betrayal of public trust. Bakit? Wala namang batas na nagbabawal sa isang impeachable official na magbiyahe kahit ongoing ang impeachment trial. Ibig sabihin, magaling sa management si VP Sara. Marunong siyang pumili ng kanyang mga abogado. Ano mo yan? Attorney Sheila Season, hindi pa nga siya masyadong nagsasalita dalawa pa lang nasaksihan natin. 3. Si Attorney Michael Poa, kasi humaharap siya sa media, naririnig natin siya paano magsalita. Ang husay, And then, Attorney Narbasa, Attorney Binluan, ang babatang mga abogado. Sinusupalpal nila ang isang abogado na nagmayabang 29 years na daw siya sa lawyering. Kaya lang, hindi niya kabisado ang rules of evidence. Please refresh me. I-review mo ako, hoy. Nakakaya, 29 years ka ng abogado. Tapos, NBI director, hindi niya kabisado ang rules of evidence. Kaya pinagtawanan siya ni Attorney Guanzon. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa Tabangan og yero, so muna ni kadtong gitabang nga yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi, so ila na gyud gi atop, nagdali-dali sila atop kay ulan man, at least nga dili daw sila maulanan. So muna ni kadtong gitabang nga yero nga nakaatop na gyud sila, so napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na. So nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman. Salamat mi sa naghatag sa sin. Kay salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mas pag-atop.
Oh, kay gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og yero. Excited mi kaayo kay kuan dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. Mhm. Sa nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin nakatop na mi dili na mi mabasa. Mhm. Nga taba nga sa matagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.